na Lord, dapat lagi mapaalalahanan po sa aming lahat. Thank you for reminding us, Lord, every time we remember yung dakilang bagay na ginawa mo, yung cost na pinagdaanan mo, yung kahihiyan at pagpapakumbaba, Lord, to the point that, Lord, inako mo ang pinakamababang trabaho ng isang alipin. Pagpapakita din ito, Lord God, kung paano ikaw nagpakumbaba para lamang kami makabot, para kami, Lord God, ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord God, for your words, for reminding us. At nawa, ito po ang maging motivation namin, Lord, na as we live our lives sa mundong ito, kami din po, Lord God, ay matuto rin maglingkod sa isa't isa, magpakumbaba. Patawarin niyo po kami, Lord, kung minsan pumapasok pa rin sa isipan namin ang kayabangan, yung sense of entitlement, yung gustong mapapurihan, gustong mailungkot sa pedestal, o gustong ma-acknowledge, gustong, Lord God, na ma-recognize. Lord, forgive us. Help us, Lord, na every time nagkakaroon kami ng ganitong kaisipan, tulungan niyo po kami, Lord, na maalala lagi ang iyong kahabagan. Maalala, Lord, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Upang maging daan ito para ma-humble down kami. At ma-realize namin, Lord, kung sino ba talaga kami. Lord, tanggalin niyo po ang anumang kapalaluan, spirit, Lord, of pride in our hearts. In Jesus' name. Lord, tagalin niyo po ang anumang spirito, Panginoon, ng kayabangan sa aming mga puso. At bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso. Just like, Lord, kung paano mo hinugasan ng paan ng mga disciples. Lord, hindi man namin literal na hugasan ng paan ng bawat isa. But Lord, yung mapaglingkuran namin, hindi lang kami maging makasarili, but i-reach out din namin ang bawat isa. Na Lord, hindi namin titignan, Lord, na may mas mataas o mababa, but Lord, we will look sa bawat isa sa ministry mo na pantay-pantay, that we will serve, Lord God, na tunay nga po magtutulungan magmamahalan, Panginoon, sa lugar na ito. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng ganitong puso. Patuloy mong i-mold ang aming mga puso upang mabigyan ka namin ng kaluguran. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito. And I pray ang mga salitang ito ay tunay nga pong tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa lugar na ito. Nawa, maging daan ito ng mas malalim naming pagkakilala at mas malalim naming ugnayan sa inyo. And most of all, maging daan po ito, Lord God, upang mas mag-grow po kami at mas mag-mature sa aming pong pananampalataya. Muli, sa'yo namin tinataas, pinagkakatiwala ang lahat. Ikaw po ang magpalat, mamuna sa bawat isang narito, katagpuin niyo po ang bawat isa. You know each one of us, Lord. I pray anuman ang prayers, petitions ng mga kapatid ko na narito, ikaw po ang pumatagpo ng lahat ng ito. Patuloy mo kami samahan, pangunahan, ito ang aming panalangin sa ngalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at we will proceed with our Holy Communion sa umagang ito. Since ngayon po is first Sunday of the month, tayo po ay nagpa-practice po at ginagawa po natin ang isa sa mga ordinance na iniwan po ng ating Panginoon. Yan. Kung maalala niyo po, ang ating topic is in John 13, this was the Last Supper. And right after po nitong senaryo na ito, yan, isa sa mga in-introduce naman ni Jesus sa kanila is the ordinance of the Holy Communion. So, ano dito, kasabay din ito ng topic po natin. Ayan, dito kung saan gusto ni Jesus na maalala ng mga disciples, ano man ang mangyari sa paglipas ng panahon, na maalala nila ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoon. Ayan, sabi nga po dito in Matthew 26, verses 26 onwards, now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it, and gave it to his disciples, and said, take, eat, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Amen? Ayan, sige po sa umagang ito, let us invite po ang ating mga kamanggagawa na bitbit po ang tinapay, symbolizing po ang sinasabi po ni Jesus, symbolizing His blood broken into pieces, His body broken into pieces, at ang juice po na sumisimbolo po ng banal na dugo ng ating Panginoon. Yan, natin po tandaan, wala pong kapangyarihan. These are just elements. These are just symbols.
Amen? So ito po ay magsisilbing paalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. He gave His life for us. Amen? So that meron tayong kasiguraduhan na ano man ang mangyari sa buhay natin, di po ba, merong Diyos na nagmamahal sa atin. And of course, merong nag-aantay na buhay na walang hanggan sa atin. Amen. Sige po, let us pray. Lord, thank you po sa umagang ito. As we distribute, Lord God, these elements of the Holy Communion, tulungan niyo po kami, Lord, gawin ito, Lord God, with sanctity, Panginoon, gawin namin ito seriously, Lord, and most of all, andoon po yung aming pong longing, andoon po yung patuloy, Lord God, na pagnanais namin sa inyo. And as we, Lord God, partake of this bread and of this juice, Lord God, alalahanin po namin ang dakilang pag-ibig mo, Lord God, ang iyong sakripisyo sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po i-distribute ang mga elements. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the lives you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the day you sent, washing in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We bow you down with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sa oras na tataas po natin ang tinapay na sumisimbolo po ng katawan ng ating Panginoon, dakilang Diyos. Sa umagang ito, Lord, habang hawak-hawak po ang tinapay na ito, tuwing nga po inaalala namin ang iyong katawan na nadurog, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. As your word says, by your wounds we are healed. Lord, we experience spiritual healing. We experience salvation sa pamamagitan ng mga latay at sugat na yung tinamo sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, as we partake of this bread, Lord, nagpapasalamat kami muli, inaalala namin ang iyong pag-ibig, inaalala namin ang iyong sakripisyo, and we claim, Lord God, your forgiveness in our lives, and we claim your salvation. In Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa kalan niyo nga po, Panginoon Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay na may pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. At sa oras na ito, ating pong itaas ang juice na sumisimbolo po ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Lord, tunay nga po habang nakataas po ang juice, ang copa na ito, sumisimbolo ng iyong banal na dugo na nagdumanak sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga po, Lord, sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo, nagkaroon po ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, your blood serves as your payment, ransom, para sa aming mga kasalanan. Ang iyong banal na dugo na naglinis sa aming mga pagkakasala at patuloy na nagpapabago, nagpapabanal sa amin upang tunay nga po maging kalugod-lugod ang aming pamumuhay sa iyong harapan.
Maraming salamat po, Lord God, for your sanctifying power at work in our lives. Salamat po sa iyong banal na dugo, Panginoon, na tunay nga pong tinalay mo upang kami, Lord God, ay magkaroon ng kabanalan, patuloy na paglilinis, pagbabago ng aming mga buhay. Salamat po, Lord God, sa umagang ito, sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Inumin po natin ng juice na may pasalamat sa Panginoon, and tayo ay manalangin. Lord, thank you, O God, na we partake this ordinance kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Kasama, Lord, ang mga tao na tunay, na nag-alay, tumanggap, nananampalataya sa inyo. Salamat po, Lord God, dahil ito yung nagsisilbing paalala sa amin, no matter what happens sa buhay na ito, sa aming ginagalawan sa mundong ito, hindi magbabago ang katotohanan. Lord, na meron kaming kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan diyan sa iyong piling sa kalangitan. Salamat po, Lord God, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, Lord, kami po ay nakaranas, Lord God, ng paglilinis sa aming mga kasalanan at patuloy mong binabago for the glory of your name. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, Lord, ay lagi namin maalala the very reason kung bakit kami nandito, and that is because of your love and sacrifice towards us. Kasi po namin tinataas at pinagkakatiwala ang lahat, ito ang aming panalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, tayo po'y makakaupo para po sa ating tithes and offering.